Ay, makinig, makinig, makinig sa mga botante at mga barangay officials. Good news sa mga atat na atat nang mapalitan si Kapitan at may sako ang ilang kagawad dyan. Dahil hindi po nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang usapin ng pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan election sa kanyang SONA, lumalakas po ang paniniwala ng ilang opisyal at political observers na matutuloy na ang halalan sa itinakdang petsa sa November 2. Kaya kagawad, kabahan ka na dahil hawak mo noon ang list, ikaw naman ang maalis. Matatandang bago po ang SONA, sinabi ng Malacanang na bukas ito sa posibilidad na muling ipagpaliban ang barangay and SK election kung magkakaroon ng panukalang batas na susuportahan ng Kongreso. Kasabay po nito, ilang mambabatas ang nagpahayag din noon ng suporta sa panibagong postponement ng halalan. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, wala pang batas na naipapasa na magpapaliban sa eleksyon at wala rin naging pahayag ang Pangulo tungkol sa naturang usapin sa kanyang SONA. Dahil po dito nananatiling epektibo ang umiiral na batas na nagtatakda na ang susunod na barangay at SK election ay gaganapin sa November 2, 2026. Samantala na nagpapatuloy na rin ang COMELEC sa paghanda para sa halalan. Nauna nang sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na hindi maaaring ihimto ng poll body ang preparasyon batay lamang sa mga usap-usapan ukol sa panibagong postponement. Aniya hanggat walang panibagong batas, tuloy ang paghanda ng ahensya. Sa katunayan, inilabas na rin ng COMELEC ang calendar of activities para sa barangay and SK election, kabilang ang schedule ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC mula September 28 hanggang Oktubre 5 bilang bahagi ng paghanda sa nakataktang halalan. Sa ngayon, maliban na lamang kung makakapagpasa ang Kongreso at malagda ng Pangulo ang isang bagong batas na muli magpapaliban sa halalan, nananatili pong nakatakda ang barangay and SK election sa November 2 at tuloy ang lahat ng paghanda ng COMELEC para rito at tuloy na rin ang pagbabawi ng ating pong mga botante, lalo na daw yung mga hindi nakalista. Pero wag naman ganon kasi hindi naman minsan ang kapitan o kagawad ang naglilista sa barangay. Lagi daw sabi-sabi ko natutundagan na sisisi ang mga barangay officials kapag hindi kayo nakasama sa listahan.